Nung isang araw, Huwebes, formal na nga silang nag-meeting. So after the meeting, paglabas ng Senate President, nandun na ang media. Ang unang tinanong is, napag-usapan ba ang Chacha? Okay? Ano ba, kaya ba ni Speaker Romualdez na influensyahan si bagong Senate President? Priority nila ito. Bakit natameme? Bakit walang tapang ng loob Speaker Romualdez na i-broke? Pag-usapan natin ngayon ang mga kaganapan sa unang formal meeting ng Speaker of the House, Congressman Romualdez, and Senate President Escudero. Okay? Nung nag-break ang Senado, sabi ng Senate President na pag-uusapan nilang dalawa ni Speaker Romualdez yung tungkol sa kapalaran ng charter change. Ito po ang isa sa pinaka-aabangan ng lahat. At nung isang araw, Huwebes, formal na nga silang nag-meeting. So after the meeting, paglabas ng Senate President, nandun na ang media. Ang unang tinanong is, napag-usapan ba ang Chacha? Okay? So ito po, laman ng balita ng Inquirer ngayon. Title, Escudero discusses bills with Romualdez during meeting, not Chacha. Wala. Hindi na pag-usapan. Okay. Babantayan ninyo itong mga Deputy Speaker of the House. Dami sila Nung bago mag-recess, palaging nagsasabi sila na dapat asikasuhin kaagad ng Senado ito. Sino matandaan ko ni Congressman Asedre, Congressman Suarez, basta may apat na palaging nagsasalita Ano daw, gahol na daw ang panahon, kasi October, filing of candidacy na. Pag hindi pa i-priority na pag-usapan ang Chacha, wala na. Gahol na sa panahon. Kasi ang target nila by midterm election, ito, binanggit ito ng Pangulo. Ang kanyang desire na by midterm election, isasabay na nila ang plebisito kung papayag ba ang taong bayan na magkakaroon ng charter change. So, bago magkaroon ng plebisito, dapat ipasa muna sa Senado yung resolution both houses number 6 sa Kongreso. Tapos na So, the ball is now on the hands of mga senators. So, alam naman natin na very vocal ang stand ni Senator Escudero. Anti-Chacha siya. So ako, inaabangan ko yung pag-uusap ng dalawa. Kung ano ba, kaya ba ni Speaker Romualdez na influensyahan si bagong Senate President. Ngayon, lumalabas tingin ko, nagpapakiramdaman kung nag-meeting na sila at very priority nila ito, bakit natameme? Bakit walang tapang ng loob Speaker Romualdez na i-brought up yun? Cheese o kumpare, whatever. Kailan bang Chacha? Dapat siya ang personal na mag-follow up, hindi yung mga deputy speakers niya. So, nagpapakiramdaman Ito, tingin ko, very wise itong si Senate President Escudero. Umiiwas muna siya. Kasi sa tingin ko ngayon is, kahit siya ng Senate President, I believe, anti-Chacha pa rin siya. So, hindi yun ang kanyang priority. Kasi, ang napag-usapan pala is, yung mga priority bills.
nagkasundo sila sa mga priority bills. Sabi ni Senate President na pag alam namin na hindi papasa o hindi o ibebeto man lang, why waste time? So, correct. Ano? Kasi sayang naman, pagtuunan nila ng pansin. Pagdating sa Pangulo, ibebeto lang. O kaya pagtuunan ng pansin sa Senado lang mismo. I-debate nila o mag-hearing sila mamaya. Pag nagboto ng mga senador, hindi rin papasa. It's a waste of time. Kaya medyo bumibilib ako dito kay Senate President Escudero. Ang paliwanag niya sa mga media is pinag-usapan namin yung paano mapaapura ang pagpasa ng mga bill. Now we will see to it na ang bill maipasa, hindi ibeto para hindi masayang ang panahon. Kaya ang sabi niya, coordination, close coordination must take place between the Congress, Senate, and the Executive para sure ball pagdating sa presidente hindi ibeto. O dito sa Senado, pag ipinasa ng Kongreso, pagdating sa Senado, ang ipra-priority nila yung papasa among the senators. Anti-chatcha itong Senate President. Bakit niya, Senate President Subiri, sabi niya, chatcha is dead. Bakit? Ang dami ng boboto against chatcha. Isa na yan ang Senate President. Bakit ipra-prioritize pa? So, makita nyo? So, dito, nakikita ko na, medyo nawawalan na ng enthusiasm si Speaker Martin Romualdez na i-push itong chatcha nila kasi alam nila na they're facing a blank wall o matigas ang mga senador na hindi prioritize ang kaya wala, hindi na lang brought up, kaya may uuwing luhaan. Okay? So, salamat naman kung ganon. Sana the Senate President will remain to his words. Yung earlier pronouncement niya, yung bago siya naging Senate President, anti-chatcha na siya. Kasi hindi naman yun kailangan, sabi niya. And many agree. Mga businessmen. Anong sabi ng yung Chamber of Commerce of Philippine Islands, mga negosyante ito walang problema ang constitution. Ang problema is red tape and corruption. Parehas din yung sinabi ni Senator Villar na ito, negosyante si Senator Villar. Yung mga nakakausap ko, sabi niya, hindi na kailangang baguhin pa ang chatcha o ang konstitusyon. Ang dapat pagtuunan ng pansin, yun na nga, yung ease of doing business and then corruption. Pag naayos itong dalawa, plus others, yung supply ng kuryente, it should be stable. Ang dami nating brownout, tapos napakamahal. Ano ba, yung internet speed, napakabagal. Ang ating, dapat ito yung mga uunahin muna. Kasi kahit maipasa yung economic amendments na yan, kung tuloy pa rin yung napakabagal na internet, mahal ang kuryente, sige ka brownout, ang daming corruption, daming red tape, ang dami kasing pinagdadaanan ng mga negosyante bago ka makakuha ng permit mo. Ang daming levels, kaya alala ko yung German ambassador to the Philippines nagrereklamo na you should give us red carpet. Sabi niya, red carpet, ibig sabihin, welcome ka. Talagang paapurahin ka, negosyo ka kagad. Hindi yung red tape. Ang daming pasikot-sikot. So, ito na. Kung gano'n ang wala na. Next Congress na. Ang chatcha nila. So,
wala na yung ambisyon ng isa dyan, maging prime minister, nakabaon na sa limot. Goodbye sa ano. So, panalo na ang taong bayan kasi nga, dami ng Catholic Bishops of the Philippines, Catholic Bishop Conference of the Philippines, ang Iglesia ni Cristo, iba't ibang religious group, paglapastangan sa konstitusyon yung charter change na yan. Kasi very clear naman na ang gusto lang nila is patibong ang charter change, later on isusunod nila ang political amendments para ang pangungulo nila pag stay sa leadership is magtatagal beyond 2028 ang kanila. Kaya salamat sa ating wais, may paninindigan na Senate President Escudero na naging totoo siya na hindi niya susuportahan ang charter change. Panalo ang taong bayan nito.